Good morning mga kapangarap, no? So ngayon mga kapangarap, medyo nagkaroon tayo ng oras para magbenta. So di ba pinakita ko dati yung inipon natin ng mga cans, ganyan. Ngayon kasi kahit papaano meron tayong time nga para ibenta yung mga yan, kasi alam nyo naman medyo busy talaga. Sa umaga nag-aaral ako, sa gabi naman diretso pasok na ako sa pub, so medyo limited lang yung time. So ngayong araw medyo nagkaroon tayo ng kinda 1 hour na pwede tayo magbenta, no? Kasi katabi lang naman yun eh. Kaya lang yun nga, madalas nga kasi pagkagaling ko ng school mga kapangarap, talagang sobrang konti na lang ng time, kaya hindi ko na siya nabebenta. So ngayon meron pa akong additional dito, di ba? And gagawin natin ngayon, isisingit natin siya sa ating activity today. So bali meron tayong red, black, saka white, no? Papakita ko sa inyo kung magkano yung isang plastic na yon, magkano ang benta niyan dito. Okay, abangan nyo yan mamaya mga pangarap. Okay, so ito siya mga kapangarap. So tingnan nyo, marami rin nagtatapon, di ba? Marami rin nagtatapon dito ng mga basura nila. Ay, hindi ba na basura, yung mga recyclable yan. Yan ang Sarkan. Dito yung parang pinaka, ayan no, parang rehabilitation center, ayan no, Division of the Saskatchewan Association of Rehabilitation Center. So dito ang nire-recycle yung mga cans, mga ganyan, bote, bottle na pwedeng i-recycle. So ganun mga kapangarap. And ngayon ganun din ang gagawin natin. Okay, drop and go. Actually mamaya papakita ko sa inyo yung loob niyan. Ayun mga kapangarap. Ngayon, bakit ko ginagawa ito mga kapangarap? Actually, sa mga hindi nakakaalam, tayo ay isang pollution control officer sa Pilipinas. Shout out Lotus Mall, ma'am, sir. So, sabi nga nila, pollution control officer is always a pollution control officer. So, ano ba ginagawa ng pollution control officer? Bali, ang pollution control officer, sabihin na natin na sila yung nangangalaga ng environment. Ang tawag nga namin sa grupo namin, environment warriors eh. Kasi so nung time na nag-aaral kami, marami kaming natutunan kung paano alagaan ng environment, no? Isa na dyan yung pag-recycle. So yung 3 R's, yan, tawag dyan 3 R's. So reduce, ibig sabihin magbawas ka ng iyong emission. Yan yung magbabawas ka. For example, instead na gumamit ka ng plastic, gumamit ka lang ng glass, parang ganun. Kasi ang plastic kasi once na tinapon mo, once na ginamit mo na, itatapon mo na, like itong mga to, diba? So yun, ako ganun ginagawa ako madalas. Minsan bumibili na lang ako ng yung parang recyclable na inuman ko para maka-reduce tayo. So ganun. So one way yun para makatulong tayo sa environment. Then yung reuse mga kapangarap, kung kaya mong i-reuse yung mga gamit na yon or yung mga tinatapon, kung kaya mong i-reuse, mas maigi, di ba mga kapangarap? And yung recycle, so ibig sabihin yung sira, like yung di ba nung mga nakaraan, may mga sira tayong mga inaayos. Ang pinakamatindi kong naayos mga kapangarap, yung oven, kasi good as new talaga yun. Pero may mga nakuha na naman tayo, may upuan na naman ako nakuha, may ano-ano pa ba yung mga nakuha ko na, basta alam nyo naman sa vlogs yan eh. Yun, yung recycle. So yun 3 R's. So ayun mga kapangarap, shout out sa lahat ng pollution control officer, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kasi actually lahat ng buildings kailangan ng PCO. So train tayo sa ganyan. Ilang taon natin yung hinawakan, minanage, no? Gumawa tayong report
Department of Environment and Natural Resources. So DENR, sa DENR, no? So madalas tayo dyan, marami rin tayong nakilala, marami tayong naging kaibigan, tayo rin ng presidente ng PCO. Shoutout sa inyo mga PCO. So may mga nagme-message pa rin sa akin ngayon, no? Check ko nga. So yun mga pangarap, Environment Warriors Batch 11 2019, no? Actually sa yan, LLDA naman yan, tayo ang presidente ng grupo dyan. So syempre yung mga panahon na yan, shout out sa inyo sa pagboto sa akin bilang presidente nyo, no? Anyways, marami rin naman tayo natulungan dyan in terms of pagpaprocess ng mga documents dyan sa DNR and LLDA, no? So ayan mga kapangarap, so nakikita nyo yun, di ba? Ang dami mga di ba, nagtatapon, di ba? O, kita nyo, ayun, o, ayun, diba? Yan. So ganyan sila dito mga kapangarap. Ayun pala, magtatapon din sa kuya, o, diba? So ganyan dito mga kapangarap. Ngayon, okay, so napaliwanag ko na sa inyo kung bakit ko ginagawa to. Actually ako mga kapangarap, tatapon sila. Actually ako mga kapangarap, ini-encourage ko rin kayo na gawin ito, no? Kasi actually maliban sa nakakatulong na kayo sa environment, sa paggawa ng 3R, no? Yan. Ay syempre may bumabalik sa inyo kahit papaano. Na kahit papaano is pera rin, 'di ba? Sabi nga nila mga pangarap, may pera sa basura. Totoo yan mga pangarap. Kahit saan ka tumingin, kung talagang masipag ka lang, may knowledge ka lang, kaya mong gumawa ng pera kahit wala kang pera. Tumingin-tingin ka lang sa paligid, lalo na dito sa Canada mga pangarap. Nako, iba-iba ang pagtapon dito. Dito tumatapon sila good as new. Sa totoo lang. Or konting damages lang, tapon agad. Ganun sila magtapon dito. Hindi katulad sa, syempre sa atin sa Pilipinas, bago mo makitang nasa basurahan yan, sigurado talagang patapon na talaga. Ako mga pangarap, kahit patapon yan, pag nakita ko mapapakinabangan pa yan, kukunin ko talaga yan. Oo, ayan na, Pilipinas yun. Lalo na dito sa Canada, ba't hindi ko gagawin yan? Ang mga tinatapon nila dito mga pangarap, good as new talaga. Kaya talagang masarap mamulot dito. Anyways mga pangarap, no? Dahil papasok na rin ako, ibebenta ko lang to, papakita ko lang sa inyo kung magkano yung ating nabenta doon sa isang plastic na yon, no? Tapos magiging regular natin to, malay mo may panggas na tayo, di ba? Kahit papaano, malaking bagay yan, no? So ayan yun yung mga benefits niyan mga pangarap. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na rin yan, ipunin nyo lang, di ba? So at least convert nyo ng pera. Anyways, so ayun na mga pangarap, no? Punta na tayo doon, kukunin ko na. So tayo mga pangarap, ito yan. Pagsamahin na natin tong, kasi ito maliit lang naman to. So ito, saka to. So ito mga pangarap, oh. Dala-dala na natin, no? So ngayon, papasok tayo dyan. Yan. Yan, ito mo, diba? Dami nagtatapon, diba? Papasok tayo dyan. So tara na mga pangarap. So ngayon dito, bali nilalagay lang nila dito. Oh, so kailangan pa. That's it. Yan yung mga hindi nila tinatanggap. So I'm new. Yan. Accept. So lagay ko lang mga pangarap yung pangalan ko. So mga pangarap, oh, may ganito pala silang selection kung saan papasok yung pera. Galing no? So ito mga pangarap, may security questions pa. So ganito pala silang rito, transfer. Hindi po pala siya ma-receive ng pera. Kumbaga ita-transfer sa bank mo, PayPal o check pick up, 'di ba? So tayo, pa-transfer na lang natin sa bangko natin.
So yan. So how many boxes did you bring today? So 1 lang naman. Isang plastic lang tayo. Yan. Donate my goods, update my print. Oh, tapos itatag natin. Oh, yan. Ah. Yes. Don't forget your receipt. Okay, so may receipt pa, 'di ba? Mga pangarap, ang galing. Okay. Yeah. So tara na. So ganyan mga pangarap po. 'Di ba? Drop and go. So ang gagawin natin mga pangarap, ilalagay natin tong tag na to dito. Okay? Tapos iiwanan na lang natin siya. So ayan mga pangarap, Pilipino pa yung ano. So lalagay natin yan dito. Yan. Tapos iiwanan na lang natin. So parang puro Pilipino yung mga nasa loob Place boxes, okay. So ito. Yan. Yan, Pilipino pa pala si sir. Paano gagawin dyan, sir? Ha? Paano gagawin? Ay, bibilangin ko lahat. Bibilangin mo lahat? Pati to? Opo. Ah, okay. Tapos, after nyan, kapag nabilang, i-debit ko lang sa amin. Sa bangko? Oh. Okay. Ayan pala trabaho dito, no? Ano, puro Pilipino kayo dito? Ay, hindi. Halo? Halo-halo? Oh, so ganun mga pangarap, So ayan mga pangarap. So ganun pala. So ganun pala mga pangarap, no? So iiwanan mo lang siya dito. Then, yun na, isisend na sa bangko mo. Tapos yun na, lalagay na doon. Okay, diba? May mga Pilipino nagtatrabaho dito, mga pangarap. Yan, yun na yung plastic natin. So ayan mga pangarap, no. So yan yung mga pwede ka na pumunta dito, drop and go working hours yan. So ganun. So yung pala, first time natin, no. Actually hindi ko rin alam na ganun. Isesend lang pala yun, bibilangin nila. Like yun, sabi nga nung Pinoy na nasa loob, bibilangin nila yung dinala kong mga cans, ganyan. Tapos meron tayong receipt, meron tayong tickets dito, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos isesend na lang nila sa bangko natin. Kasi dito mga pangarap, di kailangan ng account number, hindi kailangan ng account number like bank number, hindi. Ang kailangan nila dito yung email account mo, kasi once na nag-i-transfer ka, automatic yun, papasok yun sa sa account mo. So ganun. So ngayon mga pangarap, papangan natin at ipapakita ko sa inyo kung magkano inabot nung dinala natin na isang plastic, no? So okay, no? Okay na. Pero next time, abangan niya mga pangarap, abangan niya. So yun na nga mga pangarap, please subscribe sa ating mga channels, YouTube, Facebook, and TikTok. Yan. To God be the glory mga pangarap. Yan. Meron na naman tayo parating na pera. Anyway, salamat Sarkan. No, and i-continue natin to kasi maganda to. Yan na yung way natin para makatulong sa environment, 'di ba? And of course, sana yun nga tayong lahat. Kung sabi nga sa pollution control officer na pinag-aralan namin, kung lahat tayo gagawa niyan mga pangarap, kung lahat tayo for example, gawin natin yan sa bahay natin, isang household lang, wala tayong siguro meron tayong basura
Pero yun talaga, basura lang talaga. Wala nang mga cans, 'di ba? Wala nang mga yung recycle na basura. Kasi sa totoo lang, kaya nating gawin 'yan sa bahay natin. Imagine niyo kung lahat tayo hindi magtatapon ng plastics, 'di ba? Yung mga plastic i-recycle natin, yung mga cans ibebenta natin sa ganito. Imagine niyo walang basurang ganyan. Ang basura lang natin, of course, syempre yung mga food, 'di ba? Yung food na talagang yung nabubulok. So yun lang ang basura natin. Other than that, wala na. So ayun, hanggang dito na lang mga pangarap. Abangan nyo kung magkano yung kikitain natin doon sa binigay natin plastic. Okay, peace out, bye bye.